So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit ako upang sumagot sa inyong napakaraming katanungan. So nakakatuwa lang kasi lagi po kayong nagtatanong, nandiyan po yung tiwala ninyo sa akin. Kaya makakaasa kayo mga kamanok na sasagutin ko po ng maayos ang inyong mga itinatanong sa akin. Kaya mga kamanok, huwag na natin masyadong patagalin pa to. Kung napindutin na po yung subscribe button, kung nakapag-like na po kayo at nailagay niyo na rin po dyan ang inyong mga tanong, simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So, ang unang katanungan ay galing kay Erap Makaraig. Ayan, so, tanong niya, hindi naman malambot ang tuhod. Malambot lang po at walang energy ang manok ko. Okay? So, hindi malambot ang tuhod. Ano kailangan gawin kung walang energy yung manok? Make sure mga kamanok, ang inyong mga alaga po is nakalagay sa TV. Naka-cords po sila kasi yan po ang natural habitat ng manok. Mas nagiging energized ang manok, nagiging masaya, nagiging healthy, nagiging mas maganda ang pangangatawan, yung build ng katawan, yung postura kapag nakalagay po sila sa TV. Tingnan niyo po ang mga farms, pinipilit po nilang makapagpaluwang, makapagparami ng mga naka-cord na mga manok kasi hindi po pwedeng palakihin yung mga manok sa mga cages lamang eh. Hindi po pwedeng pagulangin ang mga manok na nakalagay lang in a whole life sa cages lang. Kung maaari, doon nyo sila pagulangin sa tipi. Kasi po yung mga manok na nakalagay sa tipi na nabibilad sa araw, umulan man o umaraw, nandun sila, doon po sila mas nagiging malusog, mas nagiging matitibay sa sakit. Okay? Kaya kung gusto mo na maging maayos ang iyong manok, hindi malambot ang tuhod, may energy po sila, kailangan nyo lang po silang ilagay sa cording. Tapos yung mixture ng pagkain, maghalo lang kayo ng fermented Jackie Oats. Kahit yung mga ready mix na nabibili nyo dyan sa merkado, yun lang ang gamitin nyo. Hindi nyo kailangan ng masyadong maraming vitamina, kahit yun lang po. Yung sinasabi ko palagi sa inyong fermented Jackie Oats, napakalaki ng tulong yan pagdating sa katawan ng inyong mga manok. Simple lang yan, pero napaka-solid niyan pagdating sa healthiness ng inyong mga manok. Okay? So, Erap Makaraig, sana may apply mo po itong ganitong klase ng sistema. So, next, galing kay Janor Abelila. Ayan, so, Idol, ano po ang po pwedeng igamot sa halak? Okay, may halak po yung alaga ko at hindi po siya nag-uubos ng pagkain. Yes, mga kamanok, talagang normal po at natural po sa manok na hindi po siya gumana ng pagkain, hindi mag-ubos ng pagkain kung may nararamdaman siyang hindi maayos sa kanyang katawan. Hindi po maganda ang pakiramdam ng isang manok kapag may sakit, kapag may halak. Ang halak po mga kamanok, yan po yung mga sipon na hindi po nabigyan kaagad ng antibiotic, hindi po agad nagamot. Kaya lumala, naging halak. Okay, kalaunan magkakaroon niya ng pisik sapagkat nagbabara na po yung mga blood vessels, okay, yung kanyang air passage, okay. So hindi na po siya makahinga ng maayos kaya pinipisik niya po. Huwag niyo na pong hintayin 'yon. Kaya ngayon pa lang mga kamanok, sinasabi ko na po, bigyan ka agad ng antibiotic kung nakita niyo may sipon at kung gagamutin din ka agad o kung gagamutin din naman, magbigay ka agad, huwag nang patagalin. Lalo pong mas mahirap, lalo pong mas nakaka-stress sa manok kapag nagtagal po ang sakit. At the same time, yung katawan hindi po ganun gaganda, hindi po ganun mag-build ng pangangatawan kapag may sakit. Okay, ngayon, excuse me, may halak na po yung manok. Anong dapat gawin? So, kailangan linisin palagi yung lalamunan. Baka nagkaka-cancer yan, yung nagkakaroon ng keso, medyo mahirap yon. So, ngayon, pag halak pa lamang, yan pong halak, yan po ay laway na malagkit, madikit, na hindi kayang ilabas. Kung sa tao, yan po ay plema na nakalagay doon sa lalamunan ng manok. May trachea tinatawag dyan, yung parang Adam's apple, may butas po yun, nandun po yung malapot na laway. Yan po ay hindi mailabas ng manok at kung bakit po tumutunog yung dibdib at likod dahil po doon. Nakabara po yun sa pinaka-trachea. Pag po humihinga ang manok, yun po ang nagwi-whistle. Ngayon, yun po ang ilalabas din yung pilit. May lalabas po yun hanggang sa makita niyo yung pinakabutas. Lilinisin niyo po yun ng cotton buds na may Bactidol. Bakit Bactidol? Ang Bactidol po ay antibacterial kasi tumutulong upang ma-release o maalis o mapatay yung bakterya sa loob para maging maginhawa ang pakiramdam ng manok, para gumaling yan kaagad, yung pong inaalis po ninyo. Gamit ang cotton buds, isawsaw sa Bactidol, linisin nyo po yon. Pag naalis nyo po yon, ibalik nyo po yung trachea,
relax niyo po yung manok, mapapansin niyo mawawala po yung tunog. Kasi yun po yung yun po talaga yung tumutunog diyan sa dibdib at saka sa likod ng inyong mga alaga. So magbigay lang kayo ng antibiotic until 500 for 5 to 7 days kapag ganyang may halak na. Okay, medyo mahaba-habang gamutan yan kasi nga po halak na po yan, hindi lang po yan sipon. Ang sipon po, pwede yung makuha 3 to 5 days pero ang halak 5 to 7 days na antibiotic. Okay, maganda kung magbibigay ka ng antibiotic, wala pong kain muna yung manok. Okay? So, Jaynor Abelila, sana makatulong po ito. Ano? So, next. Okay, galing kay Edwin Binar. Ayan, so idol, paano po ba malalaman kung may sipon ang manok? Siyempre po, titingnan niyo po yan kung ang manok po hindi po ganun kasigla o kung may tumutulo sa kanyang ilong na parang tubig, kaya naman mabaho po ang kanyang hininga, yun po ang sign na may sipon o may sakit ang isang manok. So, need nyo po talagang bigyan ng antibiotic yang kaagad. Huwag nyo na po patagalin mga kamanok. 3 to 5 days po tayo dyan. Okay? So, next. Galing kay Jaynar Publico. Ayan. So, boss, paano po ba makapagpalabas ng madaming lalaking sisiw sa breeding? Mga kamanok, wala pong makakapagsabi niyan. Ang breeding po is a trial and error process na dapat ay ating sinusubukan. Lahat po tayo gusto maraming tandang para hindi tayo malugi. Okay? Kasi yung iba, merong mga pinupuntahan, kailangan nyo ng mas maraming tandang. So, di dapat kaya nyong idomina kung paano gawin. Pero mga kamanok, breeding po eh. Pero may ilang mga linyada na talagang madamot maglabas ng inahin kagaya ng mga lemons. Okay? Marami silang mag-anak ng tandang. Pero yung sasabihin at itatanong mo sa akin kung ano ba yung papaanong proseso, yung formula na po pwedeng gawin para makapagpalabas ng mas maraming tandang. Wala pong ganun, idol. Trial and error po ang gagawin natin dyan. Minsan, nag-aanak ng mag-iitlog ng 10. Minsan, 7 ang inahin, 3 lang ang tandang. May mga ganon. Minsan nga, 9 ang inahin, 1 lang ang tandang. May mga ganon. Trial and error po mga kamanok. Okay? So, next question. Galing kay Justin Yano Lozano. Ayan, so good eve, idol. Pwede bang ihalo sa pagkain ng sisiw yung tubig na pinagbabara ng Jackie Oats? Yes, pwede po ito. Pwede po itong ihalo. Kung medyo marami po yung nailagay yung tubig, so pwede pong ihalo. Pero yung tubig po niyan, sisip-sipin po yan ng fermented Jackie Oats habang lumilipas ang araw. Okay, baka mamaya ma-short po kayo ng tubig, maigahan po ang inyong fermented Jackie Oats. Pero pwede naman pong ihalo sa sisiw. Okay, kung halimbawa, wet feeding po kayo, pwede nyo pong ihalo yan. Masustansya po yan. Okay, so next question. Ayan, so galing kay Tolitz Diaz. Ayan, so idol, ang ipot, basa na dilaw or puti at green din minsan, isang klase ba lang ng gamutan sa ganyang ipot nila? Okay, so mga kamanok, actually, tingnan niyo po muna sa itsura ng manok, sa kalagayan ng manok kung nangihina ba yung manok. Kasi po ang manok po pwede po yung umipot ng puti, pwede po yung umipot ng dilaw, ng green, kahit normal po. Okay? Saka lang po natin pagbabasehan yung ipot niya kung siya po ay nangihina o may problema. Pero kung maayos naman po yung manok, natural lang po yung droppings na ganon. Okay? May tinatawag po tayong urates. May tinatawag po tayong sickles. Okay? Yung pong mga tawag na yon, yan po ay may iba't ibang itsura. May dilaw, may puti, may green. Yung green po, normal po yon, droppings ng manok. Okay? Pero kung meron pong problema sa manok, nangihina, so nagbibigay tayo dyan ng antibiotics sa kanila. Okay? So lagi kang magdidepend sa itsura ng manok. Kung mapula ang mukha o kung namumutla o kung ano pa man. Okay? So next, ito. Meron ditong nagsuggest galing kay Mark Anthony Kiambao. Ako, idol, ginagawa ko, nilalagay ko sa isang lugar na hindi nakikita ang inahin para kumain ng maayos. Okay? So, ito yung ating topic last time na pag nagbigay ka po ng patoka sa inyong mga nakatipi na manok, naka-cord, lagi siya nagtatawag ng inahin. Hindi niya ubusin tapos natawag pa niya ang inahin. Anong dapat gawin? Ang sabi ng isa nating subscriber, nilalagay niya doon sa lugar na hindi nakikita ng inahin or hindi siya nakakakita ng inahin. Kaso ang problema nga, nagtatawag siya eh. Alam mo yung pagtatawag, parang parang tawag doon, yung humuhuni siya, pag narinig ng ibang inahin, lumalapit. Yung ganon, tipong ganon. So, dapat yung gawin dyan mga kamanok, bawasan niyo po muna yung dami ng patokan na ibinibigay ninyo hanggang sa mapamiliarize yung manok na tipong
tataas ang appetite niya kapag konti lang yung kanyang nakain. So, adjust lang everyday. Pag nakita ng manok na parang, konti lang yung binibigay sa akin, kailangan ko na kagad ubusin to. Hindi na siya magpapaubaya pa sa ibang mga manok. Kasi magugutom siya eh. Okay? Pakonti-konti lang hanggang sa masanay yung manok na kailangan nyo nang ubusin yun. Yung appetite nandun. Pero kung nakikita mo na konti na nga lang yung binibigay mo, ay pantukain. Konti na nga lang yung binibigay mo, nagkatawag pa ng inahin, kailangan mong i-reset ang kanyang sistema. I-priming mo, purgahin mo, paliguan mo, bigyan mo ng injectable supplements. Kasi yung appetite ng manok, wala. Yung appetite ng manok, mababa. Kaya kailangan mong itaas ito sa pamamagitan ng pagre-reset, pagpupurga, pagpa-priming. Okay? So mga kamanok, yun lang muna sa ngayon ng ilang mga tips at mga katanungan na sasagutin ko. And sana mga kamanok, huwag kayong magsawa na magtanong, maglagay ng katanungan dyan sa comment section. Pag nabasa ko po yan, handa po akong sagutin. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.